Pag-usapan po natin itong mukhang akala natin ilalamig na eh. Ang naging drama last week dyan sa Senado mukhang iinit. Kasi yung Office of Sergeant at Arms at yung Senado mismo, parang walang respeto sa Office of the Ombudsman. Sinomon sila at ibinigay ang order para sa 6 months, 6 na buwan, na pagsuspindi kay General Mau Aplaska dahil sa kanyang ginawang pagpaputok ng baril sa loob ng Senado. Sa akin pong personal na opinyon at pananaw, katulad din ng pananaw na nakakaraming Pilipino, merong jurisdiksyon ng ombudsman sa mga government official maliban sa Senado o senador at congressman na magdisiplina sa mga posibleng pang-aabuso or umaabuso. Pero akalaan nyo yung galaw ng ombudsman hindi nire-respeto. Kung yung mga gunita, last week, kaagad-agad nagsalita si Boying Rimulya Ombudsman at kanya sinasabi mula Friday ay suspendido na etong chief ng OSAA. Dahil talaga namang siya nagpaputok at umami naman na hindi naman po sa pagyayabang. Ang baril hindi basta-basta pinapuputok. Lalo na ho sa public office at saka kung maraming tao. Yun ang isang pagkakamali. Pangalawa, law enforcement. Inuulit-ulit ko yan doon sa ibang mga video ko. Ang NBI, tagapagpatupad ng batas, puputukan ay napakarami naman po ng pamamaraan na makilala mo yung nasa kabilang kwarto, nasa kabilang building, nasa kabilang grupo, kung sino sila. May cellphone, may radyo, may manpower sila. Di ba yun ang dapat ginawa? Hindi yung binati sa magitan ng paputok. Natural, yung binati mo may baril, puputok din. O di, batian ng baril. Ano yun? Sa loob ng government office, Senado ng Republika ng Pilipinas, hindi gumamit ng radio at hindi gumamit ng cellphone para magkaroon ng ugnayan at nang magkakilalanan sila. Ang ginamit nila baril, saka nakakita ng ganyang mga tao. Tapos ngayon, pagdidisiplinahin ng batas at ng ombudsman na independent body under 1987 Constitution, meron silang authority sa lahat ng government official maliban sa sa congressman at senador dahil may sarili ang mga yan sa loob ng authority. Local official, governor hanggang barangay chairman, mga cabinet secretary, mga constitutional body, commissioner, chairman, government owning control corporation, chairman, general manager at president, yan po ay pwedeng disiplinahin ng ombudsman. Ganon po silang ka-powerful. Yung empleyado ng Kongreso at Senado, lalo na sa Senado, lahat yan under ng ombudsman for discipline kung kinakailangan. Ngayon ayaw nilang kilalanin. Dahil siguro yan ang advice ng mga senador. Huwag kang maniwala dyan, under namin yan. Huwag kang maniwala dyan, wala silang authority. Ayan ito. Government to government. Anong kabutihan nito sa mamamayan? Paano naman ang taong bayan kung yung authority ninyo hindi nyo mismo alam kung hanggang saan at kung hanggang saan ang limitado? Ako dahil nasa pribadong sektor, hindi naman tayo nagmamagaling. Paano re-respetuhin ng mamamayan ang gobyerno kung yung mismong gobyerno nagtatalo-talo dahil sa agawan ng kapangyarihan? Nagsasapawan dahil sa pride, dahil sa ayaw rumespeto sa isa't isa. Anong klaseng gobyerno tayo kung mayroong ganito? Kaya naman laging hindi ho talagang mawawala na ako'y nagsasalita at nananawagan sa ating Pangulo na ito ay talagang pangasiwaan niya. Kasi government to government ang nagtatalo ngayon. Samantalang dapat lahat ng ahensya, opisina ng national at local government dapat may coordination para sa taong bayan, para sa kabutihan ng taong bayan. Leader by example dapat sila lahat. Pagkatapos sila itong ganito.
Paano na lang kung halimbawa, alam kaya napakasamang president yan. Halimbawa, may nag-away sa barangay o sa baryo o sa kanto. Ang isipin niya, kaya kami nag-aaway, yung gobyerno nga nag-aaway. Di ba? Naghihirap na nga kami, hindi kami pinapansin ng gobyerno, away-away at puro kurakot na lang. O alam mo, isipin mo kung gano'n ang katwiran, ibig sabihin nun, wala na silang pag-asa. Nawawalan sila ng takot sa batas kasi yung mga nagpapatupad ng batas, lumalabag sa batas. Kaya yung mga civilian, sa halip na matakot sa batas, irespeto ang batas at Philippine Authority, nawawala na. Yan po yung masamang epekto sa aking personal na pananaw sa mga nangyayari. Kung mananatili pong ganyan ang galaw ng ating mga kinaukulan sa gobyerno. Magbago na kayo. Nakakahiya na kayo. Ha? Kung hindi kayo nahiya sa inyong sarili, sa inyong pamilya, mahiya kayo sa mga Pilipinong nagpapasweldo sa inyo. Mahiya kayo sa mga Pilipinong may-ari ng pera na ginagastos ng inyong mga opisina. Ngayon parang ang lumalabas pataasan ng pride Hindi pataasan ng respeto sa batas. Kasi yung hindi pagsunod ng Senado or Senate authorities o kung sino man dyan sa Office of the Ombudsman, yan po ay pride na lang ang umiiral. Although ngayon mayroong debate rin yung mga abogado kasi yung mga abogadong pro-Senate, mga abogadong pro-Duterte, laging iba ang sasabihin yan. Mali ang gobyerno, mali ang ombudsman, mali itong pamahalaan. Kasi meron silang political agenda or kakampi nila yung kanilang pinagtatanggol. Pero hindi dapat yan, isa pang masamang president yan. Dapat pro o anti-administration ka, pagbatas ang pinag-uusapan, kapakanan na nakakarami, yun ang dapat ipaliwanag at yun ang dapat masunod ang batas. Hindi yung kampihan at saka panlilinlang pambubudol. Ay, nakakalungkot naman talaga, Mabuti na lang at ako lumabas muna ng Metro Manila at nag-relax ng bahagya, pero hindi rin natin matitiis na hindi pag-usapan talakayin itong mga nangyayari. Kasi pagdating po niya ng itong linggong ito, away-away na naman ito. Siguradong magsasalita ang mga senador sa plenaryo. Walang jurisdiksyon ng ombudsman sa amin. Huwag kayong makialam sa amin. Siguradong ganyan ang dating ng iba. Yung iba naman ang panawagan dyan, tanggalin na yung mga taga-NBI, disiplinahin yung mga taga-NBI, lalabas na gagawin ng mga senador. Sila ang bida. Sila ang walang kasalanan. Ang sisisihin nila, ombudsman at saka NBI. Yung pulis, hindi nila masisi, mukhang kakampi nila Kasi ang pulis walang pagpaplano yatang arestuhin si Bato. General Bato or Senador Bato de la Rosa is gone because of Senate. Dahil sa mga senador. Dahil sa OSAA. Kanilang hawak, natakasan sila. Sabi ng iba hindi yan nakatakas, pinatakas. Wow!